I don't know if you can see in the camera, pero ang ganda po talaga dito. Opo, Ang ganda. area. Para ka nasa, actually, in one word, Instagrammable. Ang ganda. Wala po akong pinagkopyahan nito, sir. Itong setup na to is talagang pinakita po sa akin ni Lord habang nag-worship ako na maraming tao. Nasaan dito yung sakyan. 84 heads. From 84 heads? Yes, from 84 heads, naging 204 siya. Ah, Kasi 7 channel lang Wow. yung tanim ko dito More than before, twice, ano? Opo. More than Yun dito. Sabi ko nga, sa farming, wala tayong Hindi tayo pwedeng magbase lang dun sa isang bagay na nakasanayan natin na wala tayong changes na babaguhin. Magandang araw po. Ito po si Chris, ang inyong ops officer dito sa NutriHydro. Nandito po tayo ngayon sa Giginto, Bulacan. Behind the camera, by the way, is my dear friend Nathan Maigo. We're at Giginto, Bulacan. Saan tayo, Nathan? Green Estate North. Green Estate North at Munich Brown Street. For those of you who've been here, you probably already know where we are. We are going to the home of one of the pillars of hydroponics nung magsimula ang pandemya. At walang iba yan kundi si RC King. Yan ay simbolo ng sikap at tiyaga pagdating sa hydroponics. Ang daming pinagdaanan ng tao na yan. And he's already come out in quite a number of shows on different networks. Ngunit ngayon lamang tayo nagkaroon ng pagkakataon dahil busy yan, masyadong busy yan tao na yan. Marami rin din tayong ginagawa, ngunit it's really great that today we're going to have the honor to interview RC King, and this is his beautiful home, aka where he also does business. Yeah. And also a spanking brand new car. Napaka-shiny. Sobrang shiny. Pwede bang manalamin muna. Sobrang kintab. So welcome to RC's home. This is his place. And tao po. Hello, sir. Hi, RC. Oh, very sorry. Good morning. How are you, RC? I'm good, sir. I've done the introduction here. Now, before we get into the hydroponics of things and to the business of things, I'm looking at a spanking brand new car. Yes, sir. Kailan mo kinuha? March, February. Ilang buwan pa lang? Birthday ko. Yes, sir. Uy, Nung birthday. ng birthday mo? Apo. Ang ganda naman ng pamasko mo sa sarili mo. Gift. Gift po. Okay. Ayun. Okay. Pare, ang kintab nito, pinasiramik. Hindi pa po. No way, hindi pa to nakasiramik. Hindi pa po. Ganyan parang pwede naman nalamin Hindi po siya normal lang siya, sir. Okay. Opo, nung pagkakabili po. Ayan. Okay. This is going to turn into a car show really fast because I kind of like cars, yeah. Huli na lang, winax mo to at least. Hindi rin po. Hindi rin. Hindi rin. Ito na mga bagong pintura ng labas, Opo. ng mga labas sa Oo. kasa. Pains po siya. Okay, RC, we have to stop ourselves talking about cars kasi hanggang mamaya yan. So, shift cut tayo from cars and into hydroponics. RC, it's been a while. Yes, The sir. best- Bali, first time niyo po pumunta dito. At ang ganda pala Opo. dito sa lugar mo. Actually, na-develop na lang po siya. Kung mapunta po kayo nung nagsisimula ako, malaki na po yung transition. Oh. Opo. Dahil po sa tulong niya, syempre. Ano ka ba? Opo. Wala, Number one ate. po. Park po kayo na. So, Marami ka tinutulungan sa amin. opo. Okay. Right po yan. Talay-talay na yung bahay dito. Ang gaganda ng bahay. Yeah? Opo. Bali, maliwalas lang po. Medyo malalaki po yung space niya sa harap. Parking, halos 2 sasakyan po yung kaya na Yeah. i-park dito sa area po na to. So, imbis na bumili kang 2 sasakyan, isa sa sasakyan, isa sa... Business. Pwede kang murong dito. Yes, sir.
Yeah. Yeah, may door dito, tawiran. So ito business 'yon. Baka meron kang ano dito, Lincoln. Wala sir. Yeah, baka mamaya bumibili ka ng sasakyan dahil sa payong. Wala Yeah. sir. Bali, okay na muna tayo dito for business na gagamit para sa Ang laki mga... pala dito. no? Ayan sir, na-maximize lang natin yung area. Maximize lang natin yung space, hindi yung mga stock, and yung ating drawing system. Okay. Brother, before we go into the growing systems, can you just please, I know a lot of people out there know you already, but can you just tell us a little about yourself? Ayun po, ako po si RC King Makapagal dito sa Giginto. Isa po akong grower ng hydroponics. So, ako po yung nagtuturo din ng kung paano magsimula ng hydroponics. Ayun po. Totoo, marami na pati kami naturuan na. Yung isang seminar po kasi niya sa amin, dami kong pinakinggan dito. At dami ko natutunan dito kay RC. So let's begin with that. So if viewers out there would like to learn, they can actually, how does it go? Tatawagin ka ba nila? Tatawagin ka nila, pupunta ka? Or ikaw, o sila ang pupunta dito? Ayun po, nag-i-schedule po ako. Nagpo-post po ako ng schedule ng pre-training. So, libre lang naman po yun, yung ating pagtuturo. So, tumatagal po siya ng 4 hanggang 5 oras. So, ito po yung pinaka-training center natin, itong area na to. Ayan. So, The other side? yes po, dito po Okay. tayo nagko-conduct ng... So, lipat ulit tayo sa kabila? ayan. Oh. So, dito po yung training center natin. So, dati po sa loob. Kaya lang, konting tao lang po yung nakikater natin. So, Dito ngayon. ito yung pinag-pray ko kay Lord. So, mas maraming taong So, ano na-accommodate mo dito? Up to how 15 to many? 20. Hanggang 20? Kaya po, dito po sa area po na to. Kaya po niya. I don't know if you can see in the camera, pero ang ganda po talaga dito. Po, Ang ganda. area. Para ka nasa, actually, in one word, Instagrammable. Ang ganda. So, itong carpet na to, this stays here, you lay the seats down here. Yes, sir. Asan ang whiteboard mo? Nagwa-whiteboard Ayun, sir. mo? Meron. So, may whiteboard May ka. white. Dito po yung PowerPoint ko, yung presentation. Tapos dito po Okay. yung mga tao natin. Mga... I see. Kasama ba tong table na to? Yes, sir. Ginagamit ko po siya dito, kung mga pumalit yung space, lahat ng pwedeng maximize yung area, ginagawan po natin ng paraan. So, kapag kailangan ko po siya, hangat ko lang Ayun. po siya. Okay. This shows us how resourceful RC is. Yes, sir. Yeah. So, default po siya pag di ginagamit. So, Okay. yung mga ibang gamit, so dito ko po nilalagay. Ayan. Pwede ka na rin mag-seedlings. Po, dito po. Dito Mag- po tong area na to. Ayan. Okay. Okay. So 15 seats here, 15 to 20. Those who want to grow, they can actually reach out to you to schedule. Wala ka bang fixed schedule? Wala pa po, sir. Sobrang... Actually, sir, sinisingit ko na lang po siya. Gusto ko lang po talaga na baka po kasi sabihin ng iba, oy, kumo malayo na yung narating, hindi na kami tinuturuan ng libre. So talagang sinisingit ko lang po yung schedule ko para po makapag-conduct ng free training dito sa bahay. Kaya po talagang hindi ko po kayang magbigay ng fixed schedule para po dun sa free training. So nagpo-post po ako pag nakita ko pong hindi masyadong magiging busy yung buwan na yon, soon po ako nagpo-post ng training. So sa isang buwan naman po, hindi naman po nawawala yung isang beses. Okay, at least one Meron a month. naman po, once Okay. a month. Hindi naman po pinababayaan nyo kasi doon naman po tayo nagsimula Abangan niyo po yan. Ina-announce mo sa Facebook Apo, page sa namin. Facebook page, Yeah. Facebook account ko. So doon naman po tayo nagsimula. Doon naman tayo nagsimula ng journey ko dito na pagtuturo ng libre. At nga po dito lang Dito sa side na to, isa lang. Yeah. Walang presentation. Yeah. Then sumunod po dito sa loob, medyo marami-rami na. Meron na tayong gamit na TV Yeah. na ipipresenta natin ng maayos. And then, Kaya pala palagi kang handa sa laptop. O yung laptop mo, may pang-present ka na po, doon. yun po. So, mas maganda po kasi yun mas maunawaan, maintindihan po nung mga drawer po natin, how it works. By the way, one of the best seminars
we've had was actually with him. Thank you po. Busy lang talaga to eh. Oo po. Ang dami talaga natutunan ng mga growers natin doon. He covers the basics really well. Okay. So doon ka nagsimula, tapos dito sa opo. loob. Kasi ito po yung, share ko lang po yung story po na to. So, dumating po yung pagkakataon na bibigyan na ako ni Lord ng sasakyan. Bibigyan na ako, andun na yung time na bibigyan niya po ako ng sasakyan. Sabi ko, Lord, bawal mag-park dito sa labas. May penalty, 1,000 per night. So, ito yung greenhouse ko po before, kung nakikita nyo sa mga interview sa akin, nakakulog po ito. Okay. And then, yung system ko nandito po. Andito yung Dutch bucket, andito yung NFT. So, sabi ko, Lord, bibigyan mo ako sa akin, wala akong parking. Hindi ko naman pwedeng i-sacrifice itong area ko para lang sa sasakyan. Binigyan po ako niya ng wisdom. Binataas po sa akin to. So, mas dumami yung crops. Mas marami po akong naitatanim. Then, na-maximize yung space. And then, mas marami pong taong nakikater ko ngayon. Mas marami po akong natuturuan. Yun po yung wisdom and knowledge na nagmula sa kanya. Wala po akong pinagkopyahan nito, sir. Itong setup na to is talagang pinakita po sa akin ni Lord habang nag-worship ako na maraming tao. Kasi nandito yung sakyan. Kasi kailangan ko po muna i-provide yung parking. Okay. So, yun po yung nauna. Yeah. Parking, and then sumunod po yung sasakyan. Para hindi pinoproblema yung sasakyan ko na nasa labas. Yeah. So, dagdag gastos kasi 1,000 per night. I Ang see. penalty. Malaki yan ha. Opo, malaki. Teka po. lang, nag-park kami doon eh. Ma-penalty yan kaya. Hindi, okay lang naman po sa gabi lang naman. Sa sir. gabi. Wala naman po problema sa... Okay. Now we will have to reintroduce RC again in this place. Welcome to the 8th wonder of the world here at Giginto, Bulacan, the Hanging Garden Hydroponics by RC Ging. Yes po. Ang Bali, galing. opo, bali sabi So ko this nga... came to you as a Eureka. Yes, sir. Hindi po Okay, yan, hindi yan kinopya, hindi yan dahil alam ko o nag-research ako sa grace from God kung paano ko siya sinet up. Lahat na yan, kung paano ko siya i-harvest, pinakita sa akin ni Lord, yung pag-setup, ay yung pinaka-reserve one niya. Yeah. Eh, Libutin na natin ang Hanging Gardens. Hanging Garden of Giginto, Bulacan. Tara, tingnan natin. ayan po. Wow! May aquarium ka pa. Ang galing. Ito yung reservoir. Ito sir, yung reserve one Okay. natin. So ayan siya. Teka lang, bakit ba akong bumibida dito? Ayan. Ikaw, just, okay. So yun yung reservoir mo. Ilang liters yan? 120 sir. Wow. Opo. I mean, just yung 120 liters mo, kaya niya yan lahat? Nagre-refill ako sir. Okay. Mga 3 hanggang 4 na beses yung Okay. refill dito para ma-sustain niya yung lahat ng ating 204 heads of lettuces sa Okay. taas. Just by chance, magkadugtong ba yung aquarium tsaka yung reservoir? Hindi sir, bali magkaiba po yan. Okay. So ito lang po, parang mahilig nga po tayo magtanim. Yeah. Kaya parang style aquaponics na po. So bigay po tayo ng ornamental Bago plants. ba ito? Bago? Alin po? Mukhang bagong sistema mo to. Ay, hindi po. Matagal na rin po yan. Okay. So naglalagay ka ng bamboo pag... Po, parang dagdag green lang kasi mas gusto ko po dito is talagang lahat ng paligid may makikita kang green. Green. I Apo. see. Ayun po. Ang ganda ha. So yan. Another original o kopya? Kopya lang po yan. Marami naman pong system na Huwag naman natin sabihin kopya. Parang aquaponics po kasi yung Okay. system na yun eh. So, Huwag naman natin sabihin kopya. You took inspiration from others. Pero at least hindi mo inaangkin na ikaw nag-invento. hindi sir. So, ganda. Hindi pa. At tapos, ito, napakaganda ng isda na to. I'm sure this fish costs a fortune. Ano isda to, bro? Gar? Alligator gar? Actually sir, bigay lang sa akin yan eh. Wow. Yes sir, bigay lang sa akin yan ng kapitbahay ko dito. Hindi ko naman siya, sa ngayon, hindi ko pa naman siya pag-aaksaya ng pera para sa ganitong, Okay. ganito lang. Medyo, alam Swerte mo naman. po. So, binigay lang din po niya sa akin. Lahat yung system na yan, yung buo. Ayaw na niya? Ayaw na niya, binigay lang po niya sa akin. Tapos, anong ginagawa niya na? Nasa bahay lang din po siya. Eh, Ayaw lang niya. Ayaw lang po niya. So, binigay lang po. Sarap naman ng kapitbahay yan, bro. So, ganun lang sir. Alligator Basta, alligator gar. Okay. So, ito very nice.
Okay lang ba sa'yo? Are you okay na himay-himayin natin yung system? Because it's really beautiful. Yes, sir. Opo. Yeah. So, you have a 120-liter pump, 120-liter reservoir. Yes, sir. Please tell us how you put it all together. I mean, hindi mo na kailangan i-explain kung paano, how it works. Ayun, sir. Bali, yung system po natin, so nilalagay ko dyan. So, sa paglagay po ng mga cups natin, hindi ko na siya kailangang baklasin. So, inaabot ko na lang po siya. Okay. Opo. So, So, sample. sample, sir. So, ito yung working days natin na para transplant ng apon. So, ganito lang po yung system na ginagawa ko. Titingkad ka o Apo. titingkaya? Titingkaya. Titingkayad. Okay. Parang ganun lang po siya. So, So, kapag po sa paglalagay natin ng ating mga lettuces po dyan, hindi ko na siya binabaklas. Ngayon, kapag po harvesting ko, tinatanggal ko po ito. So, may onion patente tayo dito. Yeah. So, nababaklas po lahat yan. So, ito pong system na to, natatanggal naman din po. ay, wow. Wow, amazing. Okay. RC, Ayan. I cannot control So, myself. ganyan po. Pwede ba natin baklasin yung isa? Pwede po. Iba ba? Pwede po. Okay. Papatayin natin yung pump, sir. Kailangan nating patayin. Ito. So, patayin natin siya. Ayan. So, dito wala na siya. Wala na siyang magiging... Hindi ka masira yung pump, nakabukas yung... Hindi. Nakabukas. Ito po yun. Part na to. Pero kasing part na minsan na-harvest ko to. So, ganun yung system na ginagawa ko. May part kasi po kung wala siyang control, ang mangyayari dito, aandar siya na wala naman laman. So, sayang. Magkukas pa ng algae. Okay. So, ngayon, kapag ka po na-harvest ko na to, at ito meron pang laman, na-off ko lang to. Okay. So, ito yung source mo. Yes po. Ito yung source mo from the pump. Yes, sir. Yeah, dito ang inlet, no? Yan po yung inlet natin. Pagdating dito, nakati siya, maghihiwalay yung Maghihiwalay po. tubig. Ngayon, kung gusto mong tanggalan ng daloy ito, meron kang valve. Ano Yes, tawag? sir. Valve valve? Well, sir, gate valve. Gate valve. So, Ah, isasarado mo lang tong gate valve na to. Itong portion na to, wala na yan, sir. Wala na Pero siya. yun, Meron pa rin. Tuloy-tuloy Continuous pa. rin siya. So, ganun siya. okay. Wow, that's very... So, ganun yung system natin. Para, yun nga po, nabanggit ko kanina, just in case na may laman pa po itong part na to, ito ay wala na. So, kung wala po siyang control, sayang po. Yun na nga, ang tawag dito yung magkaka-green, magkaka-algae. Algae. Opo. Algae, oo. Okay na ba sa example na natin? Ayan, sir. Opo. Ang galing eh. Nagamit siguro ako ng upuan. Ayan. Pabaklas lang natin dito, sir. Ayan. So, continuous pa rin po siya. Ayan. Ah. So, ayan na siya. Ayan na po. Okay. And then, angat ko lang to, sir. Sige lang, sir. Okay lang po ako. So, kaya siya one-man show, kaya siya? Kaya na. Ah. Wow. So, ganyan lang po. At ang gaganda. Oh my God. Okay, RC. Mga ilang ano edad ng lettuce na? Bali, sir, ang harvest po nito ay December 15. Oh, right in time for Apo. Christmas parties. December 15 pa ito. Tapos yung kabila ay ito. Itong mga kasunod. So kung December 15 ang harvest, ngayon ay 29? Apo, 29. 29. Nasa mga ilang araw pa siya? Wait, Ano ka ba mag-harvest? 45? 50? 45, sir. So 30 days na to. Apo, 30 days. 30 days pa lang to? From date of sowing, Oo. 30 mga gano'n. Kasi 29 ngayon. So around 30 days. Apo. Around 30 days. So, 45 days from ma-harvest po ito. ng Okay, so December 15. So Yes nasa po. mga around 30 days ka. Apo. Pwede ba ako mag-comment? Yes, sir. Unang-unang gaganda. At doon nakita ko to RC, it looks beautiful, but I will be totally honest with you.
Can I say the word without offending you? Yes, sir. I have doubts. Kasi ang lapit oh. Ang lapit sa UV. Parang 1 foot. Eh, Parang, sir, hindi ko siya recommended sa mga setup na kulob. Kailangan siya kung ganito yung magiging setup nyo. Kailangan po naka-open. Hindi po niya kakayanin. Hindi niya kakayanin yung temperatura. Kasi kahit po mababa yan, Yeah. yung temperatura po ng init natin, mabababa lang din po. So, nandito lang din po. I see. Labas-pasok. May airflow ka. And May what airflow. adds to the airflow is, Ayan po. ang galing ano? Alam mo talaga napaka-resourceful nito. Teka lang, Ay, sige po. pahawak pa. Ay, sige. Mabango hindi amoy. Hindi amoy chemicals. Ayan. Yeah? Okay. Galing. Ang galing. po. Alam mo talaga pag maganda yung lettuce, hindi lang sa itsura eh. Naaamoy mo siya eh. Bali, sir, yan, kung mapapansin nyo, Pinabanguhan mo ba Hindi, to? hindi, sir. Downy. Yung pong tingkad ng kulay dyan, iba kumpara dito. Marahil. Yung araw po kasi natin, nagbabago na po yung ikot ng araw ngayon. Okay. So, yung araw ko po kasi, ito pa isang blessing sa akin ni Lord. Nakakatuwa lang po talaga. So, pag ganitong panahon, nung mga nakakaraan po, na hindi pa ganito yung setup ko, hindi po ako nakakapagtanim. Di ba kulang ka sa araw dito? Yes. Natatandaan ko ito Opo. mo na yun eh. So, umiikot kasi yung sunlight natin eh. Yeah. So, ang ikot niya is second week ng September, Yeah. second week ng March. So, yun po yung ikot nila. Yeah. So, ang nangyayari po, pagdating ng September, October, November, December, wala na po akong araw dito. Wala na akong sunlight. Gumagamit na ako ng... Nag-space out ako doon. Simula anong buwan? Wala po September. Second week ng September, October, November, December, January, February. Lahat ng panahon na malakas ang lettuce. Opo. So, wala Ayun po yun, ako noon. Ang ginagamit ko lang po, ito. Ayun, natatandaan ko yung Ay. ilaw na yan. Ito po yung grow lights sinasabi, na yan. oo. So, nandyan po siya. Oo. So, ginagamit ko po siya dun sa mga panahon na yung kalating taon. Okay. Grabe yung amazing ni Lord. Sir, pwede natin itaas para mas Sige. Opo. Okay. Bago natin itaas, papakita ko lang sa inyo po sa dulo ng spout niya. Ito yung end, ano? Yes, sir. Ito yung end point. Ito yung Diyan, ito yung outlet. Yes, sir. So dito nalalaglag. Actually, RC, parehas tayo ng system. Apo. Ganito rin yung system namin. Meron kaming spout sa dulo. Ang Atlanta, meron ding, ano bang tawag dito? L connector, elbow. Kasi Apo. L connector yata to dahil, tama parang L connector nga tawag dito. Kasi ito po, yung dinadaanan, ito naman yung daanan ng spout. Ito actually, dapat yan nandito. Pag sa spout mo gagamitin, Apo. pag sa bahay. Sa di ba? bahay. Apo. So, yan, ito yung naikakabit dyan. So, then, pero same system din tayo. Alam mo, ang problema lang dito, mahirap ito linisin dito. Oo nga po, sir. Yeah, mahirap linisin. Pero meron na naman nabibiling brush na nabibend. Tayo naman po mga Pilipino sobra naman po nating Ang ganda. maparaan sa lahat ng bagay. Alam mo kung meron akong pinagsisisihan, bakit kami hindi pa dati pumunta dito? Sir, ito na po yung perfect timing, sir. Yeah. Dapat nung maliit pa lang ako, nagpunta na ako dito pala, RC. And sir, mabalik tayo dun sa Okay. another grace ng Lord sa buhay. Kabit natin. Baka Yes, sir, okay na po yan. Okay na yan? Mamaya na lang po. So, Okay. ayun. So, dati, yung araw, pag pumasok ng September, October, November, December, wala na po ako dito. Wala na ako dito Araw. araw. Wala na. Yeah. Kasi, natatabunan na po nito, itong pader na to. Okay. Ito. Itong araw po niya, wala na. Pagdating po dito. Yeah. So, nung isang beses, nakita ko, sabi ko, hindi ko na rin bala ko siyang taniman, lagyan ng grow lights. Kasi yun ang mindset ko eh. Yeah. Talagang, wala talaga akong itatanim. Yeah. So, sabi ko, parang hindi nakawala yung liwanag. Tinignan ko yung konsepto kung paano nangyari. Na November na, December, September, October, November, meron pa rin. May liwanag pa rin. Tinignan ko yung system niya. Yung araw, yung system ko na itaas. So, yung araw niya nandito. Yeah. So, parang hinabol ko siya. Okay. So, yung another grace ng Lord. Hindi ko kailangang gumastos ng another expenses dito sa grow lights. natin, sa grow lights. So, yung
yung araw niya wala dito sa part na 'to. Pero meron sa parteng taas. Okay. Naitaas natin yung ating lettuces. So, parang hinabol niya yung araw. Yeah. Kaya nakakapagtanim pa rin po ako without using deformable grow lights. Opo. So, may harvest pa rin po ako. Kahit ganitong panahon na. Yeah. Alam po nung lahat yan na nagpupunta rito. Na kapag ka po ganitong panahon, eto na po yung Naka-grow lights ka. opo. Kasi nga, talagang makikita mo, dito sa part na to, talagang malilim na malilim. Nagtatangkaran siya yung mga lettuce, no? Opo, before, nung wala pong, hindi pa ganyan. Ngayon, namimilog na. Opo. Konti na lang, Opo. heading na siya. Halos malapit na rin po siyang, mga 30 ganito. days ito from sowing? Sowing, opo. Wow, 30 amazing. days po. At almeti ito ni Almeti po. Rich Rich One. One, Ano? Okay. Okay. Amazing. Yung problema mo, naging solusyon. Yes sir, naging solusyon na May parking ka na. may parking. So yun nga po, sabi ko, Hindi yung, pa mainit Apo. kasi nabubuksan mo. wag natin panghawakan yung sarili nating kaalaman kasi si Lord, mas matindi po yung pwede niyang ibigay sa atin na kakayahan, na knowledge, na ma-amaze ka talaga kasi sabi ko nga, kahit naman po ngayon, hindi naman nagbabago yung nararamdaman ko na saya, na paglabas mo ng pinto, ito yung makikita mo, isa sa dream. Actually, Hanggaan. ito po yung isa sa mga pinangarap ko Yeah. na setup. Actually, ito lang po ito. Ito, alam na alam ni Ma'am Chari to. Bakit? Nabanggit ko po sa kanya yan na pangarap kong maglagay ng ganito. Carpet, grass carpet. Artificial grass carpet dito sa greenhouse ko noon. Yeah. So sabi ko, eto na sa tulong niyo po. Wala naman akong tinulong dyan. Sobra. Okay, next. Next. Po. Pag-interrupt talaga ako pag sinasabi ni. Because RC, Yes, sir. because you're a very resourceful person. Yeah. So I think that's also one of the things. Ang lakas mong palagi yung sinasabi, ano, palagi yung sinasabi sa aking mga kaibigan, Opo. yung success, ang limitasyon ng success, kung gaano ka malilimitahan or kung gaano kalayo yung success na mararating mo, relies on your ability to solve problems. Yes, sir. Yeah. So ito po talaga. So kinikilabutan ako dahil yung problema mo, na-solve mo, magkaroon ka na ng taniman. Opo. Mas dumami sir. pakaganda pa ng Excuse po, taniman. mas Oo. madami. Si Yeah. dati ang Mas madami pa yes ngayon? po, ang tanim ko lang dati 7 downspout. Imagine niyo sir, Oo. 7 lang 'yon. So, ilan ba 'yon? 7, Ano ba yung tatanim? Medyo mahina 11 to, 15? 17 yan sir. Di po siya mahina sa math. Ang dami niya nakasing 84. pera ang binibilang. 84 heads. From 84 heads? Yes, from 84 heads, naging 204 siya. Kasi 7 channel lang Wow. yung tanim ko dito. More than before, twice, ano? Opo. More than Yun dito na setup. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Naging bubong mo pa. Ngayon, Yes, hindi mo sir. na kailangan ng magpalilim. Ang lamig, oh. Tsaka po- Uulan din kasi. Yeah. Tsaka po talagang marami ditong na-amaze. Marami. Ayun nga, yun yung sinasabi ko. Pag gusto pong gayahin yung system na mag-greenhouse, hindi po siya magiging success. Okay. Lalo na pag summer. Pagkukuluban mo. Pag ikukulo po na kung sobrang init. Tapusin natin yung design mo, ah. Okay. So, doon ang inlet. Dito ang channel. Outlet po yan, palabas. Outlet ito. Ito ano to? Downspout din, sir. Downspout din na ginidid mo naman. Opo, kasi Okay. binutasan ko lang siya. Okay. Sir. Tapos saan siya nalalaglag ngayon? Ayan, sir, yan. Sa inyo yung pinaka... Ayun. Ayan. So yan ang return ngayon. Return. Pabalik doon. Papunta sa reservoir. Reservoir. Ayun. Opo. Okay. Ang galing. Ang galing. Okay. Next. Grow lights ba to? Hindi, sir. Ano? Bali, kwan lang, sir. Para bang nasa coffee shop ka. Kasi ang dating dito, pwede siyang naging coffee shop. Pwede siyang... Okay. Alam mo yung... Try nating buksan, sir, kung medyo Yeah. kita siya ng unti. Yes. Parang warm light siya, sir, na hindi siya actually maliwanag. Parang pagka gusto ko magpahinga at sa maghapong pagod. So,
tambay lang ako dito, upo lang. Tapos, ayan. Welcome to RC King's Coffee Shop. Yes. Yeah. Soon. Pare, kulang mo na lang pala di. Sana meron ka man lang espresso machine. Soon, No, sir. yeah. Yeah. Eh, Ipagpe-pray ko yes, yan. sir. Yes, sir. Maraming mga plano. Maraming ibibigay pa sa atin ng Diyos na kaalaman. Ito naman. Sige. Kakaproblema ka na naman. Saan mo na naman papark ito kung may coffee shop ka? Gagawa. Itataas mo na uli doon sa may bubong. Actually, sir, Yung kotse sa may taas. yung kasunod nito, may kasunod na to na plano. So, meron na siyang pinapakita na naman sa akin ng Diyos. Okay. Ah, That will be the second part. yes. Second part yan, Yes, sir. Saka ko na i-reveal pagka nandyan na. Ah. Pero meron po ito, mas magiging maganda, mas malawak itong area po na to. I mean, if you can figure this out, wala ka ng parking na ang galing talaga eh. Nadoble pa yung tanim mo, ang ganda pa ngayon, Instagrammable, may parking ka, may carpet ka. I'm sure sa katanghalian hindi mainit dito. Hindi, sir. Kasi nasubukan. Alam mo, Sir, nabanggit niyo po yung lahat. Ang isa pang hindi niyo nabanggit, yun nga, yung costing natin bumaba. Kasi nga, hindi na tayo gumagamit ng grow lights. lights. Dahil nga, yung ikot ng araw natin dito. Okay. Para ganun lang po siya. Pero LED naman yan eh. Opo. Pero malakas ilan ba din, nilalagay? 80 watts. Dito kailangan dito more or less 3. So, 80 watts. Konti yun. Opo. So, medyo... Palagi, marami dapat ilagay mo dito. So, nawala lahat yun. Nawala lahat. Okay. To drive water up into these channels, ilang watts ang kailangan mo? Bali, sir, ang gamit ko ngayon is dati ang gamit ko dito medyo mahina kasi. So, 60 watts. So, nakita ko hindi siya. Kaya nagpalit ako. Kung mapapansin nyo, wala pa kasi akong mahanap nun na nag-grow lights na na pump na medyo malakas. So, ang gamit ko ito. So, mas marami siyang binubuga na tubig. So, yung pressure niya mas madami. So, ito yung dati mo? Hindi po, ito po yung una. Ngayon, sabi ko parang hindi kakayanin. So, naglagay po ako ng microtube. Siyempre, mas maliit yung amount yan. Yung volume ng tubig natin, yung pressure maliit. Ino-off ko lang to. So, ngayon, nakapag-provide na ako ng medyo mais-size na pump. Nasa 80 watts. So, okay na po. Kaya na ulit. Kaya na po siya. Kaya, ito na ulit yung ginagamit ko. Ang kagandahan po kasi sa ganito, hindi nagbabara yung cockpit. Yeah. Sa pagka ganitong gamit po natin na para sa inlet. Like po dito, kailangan mo siyang i-check. Sinusundot po natin ang alambre. All the time, no? Yes, sir. Opo. So, nagbabara po kasi dito siya. So, minsan, lantay yung mga tanim mo. Nun pala, barado siya. Barado lang. Ayun, Ito, padali lang, Buksan mo, ganyan, higpitan mo ulit. yes, sir. Opo. Clear Kasi, na. malaki po siya eh. Yeah. Malaki po yung busas niya para po dito sa microtube. Kaya po ito na talaga yung nire-recommend ko kapag talaga sa mga system, sa mga ginagawa kong project. Ito na po yung ginagamit ko na I see. inlet. Okay, tapos ito, kung gusto mo, pwede mo rin lagyan ng hose, Yes, sir. Pwede po. Parang hose ridges ito eh. Parang kwan siya, sir. Para mas, kung maliit na yung butas mo, madali siyang mahugot. Mas madali mo siyang, kasi ito kumakapit. Tulad kanina, medyo na mahirap tanggalin kasi kumakapit siya dun sa pinakabutas. Pero kung meron ka man, sir, salamat po dun sa idea na binigay niyo po sa akin. So kung may hose siya, makinis, madali mo lang siya Dali lang. madali mo siyang mahihila. Yeah. Ayun po. So, may inspect mo rin. Yeah. Ang galing. Ang galing na setup mo. Question. 80 watts, growing 204 plants. This is around 7 feet in height, no? 7 feet. Mukhang 7 feet eh. More or less, sir. Yeah, mga 7 feet ito. Oo. Anong frequency mo ng pagtatanim? Anong frequency ng irrigation mo? Kwan, sir, bali, kinakaya naman po yung kwan eh. Kinakaya naman yung standard natin na flow rate. Yung... I mean, ilang beses nagbubukas yung pump mo? yung At sarado. sorry. Gaano katagal bukas ang pump? Gaano katagal sarado? Bali, sir, may on and off siya. So, 30 minutes mo siyang ino-on. Tapos sa gabi, nagbubukas din ako kahit paano. Pero hindi na siya magdamag. Hindi kasing... Ah, So, 30 minutes ito naka-on. Tapos gaano katagal naka-off?
30 minutes po. 30 ka. 30 minutes po. Minsan ina-adjust ko, depende. Nag-a-adjust po ako sa kwan. Naka-timer naman po kasi tsaka kaya madali siyang i-adjust. So nag-a-adjust po ako ng nag-a-adjust ako ng time. I see. Sa gabi, ano yung frequency mo? Kwan siya, sir, bali halos isang oras. Isang oras na lang yung on and off niya pagka ganun. So 1 hour on, 1 hour off. Po, parang ganun. Okay. So mas matagal lang. Matagal din siyang bukas, matagal din siyang sarado. So ibis na sa umaga 30 kapag may araw, sa gabi 1 hour. 1 hour on, 1 hour off. Okay. Importante po yun. I'll just tell the Yes, sir. viewers. Importante po kasi na nag-irrigate din kayo sa gabi. Now that it explains kung bakit ang ganda-ganda ng tanim mo. Among many things, very important po kasi na nag-irrigate sa gabi. There is actually, I'm not saying it's wrong, okay? I'm not saying it's wrong. There's a common practice or merong common knowledge po na paggabi daw ay pwede nang patayin ang irrigation. Dati po, actually, honestly, ganun din po ako before. Okay. So, nung di ko nakikita yung mga, syempre yung pagtuturo nyo. Syempre ako din po Sinishare lang namin yun. Hindi mo kami nagtuturo. so- Sinishare lang namin. So ako naman din po sabi ko nga, sa farming wala tayong hindi tayo pwedeng magbase lang dun sa isang bagay na nakasanayan natin na wala tayong changes na babaguhin. So ayun. So, Narinig ko po nag-irrigate yan. ka na rin sa gabi. Opo. So, very important na nag-irrigate din sa gabi. That's because, during the daytime, ang ginagawa ng tanim natin among many things is yung photosynthesis. So, it converts light energies into chemical energy. Gumagawa po siya ng sugars. Yun nga rin po yung pagkain ng tanim. Ngayon, nakain na siya, di ba? Parang tao rin, may nakain. Pero para mo-convert niya yung energy na yun, yung sugar na yun, into energy na gagamitin niya. Pampalaki, pampa-healthy, pang-reproduction niya, defense against diseases and some minor pests. Kailangan niya i-convert yung sugar na yun into energy. Kumakain po ang paglaki ng halaman, kumakain ng energy. And kinukuha niya po yung energy sa dissolved oxygen. Sa hydroponics po, sa dissolved oxygen. Ngayon, ang photosynthesis is a daylight dependent po siya. It's a light dependent process po, ang photosynthesis. However, ang respiration po, it happens 24 hours. Respiration meaning converting sugars into energies that the plants use. 24 hours po yan. Kaya nagugulat tayo pag gising natin, Bigla lang bakit ang naman. laki ng tanim ko? Exactly po. It's because it goes through a process called respiration, daylight, also at night. So it uses all that sugars, kaya siya tumutubo pagising nyo. So, I'm not saying that it's wrong, but it would help. It would Yes, help if you can continue to irrigate. Ang issue kasi dyan, kaya natatakot mag-irrigate. Kahit ako, nung una, takot ako mag-irrigate ng gabi. Is kasi baka mabulok yung roots dahil basa siya palagi. Opo. Kaya actually, ang ganda nung ginawa mo, 1 hour on, Opo. 1 hour off. Para may resting din Yeah. siya talaga. Yeah. Actually, wala kang pinagbago sa irrigation. Yung Opo. timing lang So, it receives the same amount of oxygen. Tapos, tingnan niyo po, ang layo na binabiyahe ng tubig niya from the reservoir, aakyat ng 7 feet. Ang haba ng irrigation dito, papunta sa channels. Babagsak na naman dito, babalik doon. All that water action actually brings back oxygen into the water. Yes, sir. Yeah? Ang galing Ang galing. Saludo ako sa ginawa mo. 1 hour on, 1 hour off sa gabi. Nathan, gawin na rin natin. Yeah? Okay. Tara, tour naman natin yung kabila mo. So, syempre, first love natin is soil. Yes. So, marami tayong mga tanim dito. So, may grapes. Asan na yung laurel mo? Laurel, nandun po, sir. Okay. Opo. So, ayun yung mga iba-iba nating tanim. Wait. Grapes? This one is grape. Ito. Opo. Okay. Ito ano naman to? Higos, fig tree. Fig tree. Po, yun nasa Bible na puno. Saan ginagamit yung Masarap yan, sir. Sobrang sarap. fruit yan? Yes, sir. Sobrang sarap po. Okay. Opo. Sobrang sarap. Lumalaki po siya. Kapag pagka hinog na po siya, parang kulay, siya, red, black. Okay. Nagbabago yung kulay niya. Anong kahawig ng lasa sa mga... Is it a fruit? Yes, sir. Anong kahawig ng lasa?
Actually, hindi ko siya ma wala siyang kaparehas na Ano ka lasa, rin? Hindi mangustin, hindi, iba hindi yung manggang. unique yung lasa niya, sir, eh. Okay, Sobrang okay. tsaka ang dami niyang benepisyo na puwedeng maibigay lalo na health sa din. mga high blood, yes. Oh. Yeah. Okay. So, fig. Very nice. At gumagawa ka ng cutting Marketing, yes, sir. Ito, sir. Ito napabayaan ko na 'to, eh, kaya lang hindi ko na tinuloy. Kasi nag-ugat na siya, and then nabulok na yung ugat, hindi ko siya na-cut. So, hindi ko na siya tinuloy. So, ito yung bago natin. Okay. Gaano katagal bago lumaki ng ganito? Mabilis lang yan, sir, eh. Halos 3 to 4 months, sir, lumalaki na siya talaga, eh, opo. So, nabili ko yung plants na yan sa Circle, sa Quezon City, is ganito kaliit, Wow. 1,500. Wow! Ganun po siya kamahal. Kamahal, yeah? Opo. So, ngayon, ito, ginagawa ko na rin siyang part ng business ko. Okay. So, cuttings, naibibenta ko siya ng 500. Yeah. Opo. So, ito, pag na-out ko na to, mga after 2 May weeks lang order po. na ba yan? Opo, order na yan, sir. Pwede Order ba na po umorder? yan. Bibigyan na lang kita, sir. Ay, nakandi ah. So, ito, sir, pag kinat mo siya, after 2 weeks, ayan. Tsaka, sir, wala siyang season ng bunga. Yun yung maganda po Oh. sa kanya. Continuous po siya. Okay. Walang month na wala siyang bunga. Eh, Ayan. Paano sa ulan? Wala pong problema sa ulan, eh. Kasi yung mga nabentahan ko na po na ito, ang laki yung sa kanila na. Ah. Halos, dati po kasi nandito yan. Yeah. Naging anak na lang yan. So, yun po siya. Marami pong variant ang pigs. So, ayan po, Iraqi pigs po yung variant I see. po niya. So, marami po tayong kan. May kulay puti pa niyan, may kulay dilaw I see. pag nahinog. So, yun po yung mga variant ng Okay. Iraqi pigs na. Very interesting. Oh. Pag may harvest ka, Apo, puntahan ka naman namin. Ang lapit lang pala nito. lapit lang. Exit lang po ng Balagtas, eh. Less than 48 minutes, 45 minutes from Quezon City. Hamachili, 30 minutes. Ah. Ganon. Ganon siya kabilis lang biyahe. Okay. So, let's move on. From fig, you have Serpentina. Ayan, ito. pang high blood. Opo. Tama sa, ba? Yan yan. Sa ubo, sa Yeah. sipon, ayan. Herbs, yan. Okay. And this, Ayan These po are yung grapes. grapes. Ayan. okay. Namuha na to. Ito, may bunga siya. Wow. Ayan, wow. May sakit lang po. Kaya lang hindi ko siya magamot kasi meron tayong crayfish. So, bawal mag-spray kapag crayfish. I see. Paano malalaman kung may sakit siya? Ayan, sir, para siyang hindi ko alam kung powder mildew yung tawag dito sa ito. Nasa bunga siya, eh. Ang ginawa ko nga, sir, gamit ko yung hydrogen peroxide ng Nutrihydro. Sinubukan ko lang, wala namang mawawala, eh. Yeah. Sabi ko, hindi natin malalaman. Ayun, naglagay ako ng hydrogen peroxide, 5 ml sa 500 ml na Yeah. tubig. Then nilubog ko lang dito. As mga ilang minuto, nakikita ko, humihiwalay na yung pinaka-powder niya. Natatanggal yung Natatanggal using Nutrihydro. yung mild, yung fungo, yung molds, yung fungi? Yes, sir. Wala po akong, sinubukan ko lang. Okay. Sinubukan ko lang ang hydrogen peroxide. So, yun po yung... Okay. Kaso baka systemic na yung sakit niya. Oo po. Yun nga, hindi ko siya ma-sprayan kasi nga po, bawal na bawal po Sa spray crayfish. sa crayfish. Very interesting to. May crayfish na si. Ah, Kailan ka magtuturo ng crayfish? soon, sir. Bali, mino-workout ko pa yung tamang proseso bago Okay. ko siya ilabas. Ang hirap naman po kasi ng... Minimemorize mo? Po. Mas dinadry din po pala yan. Ang mahal ng kilo. Oh. 1,500 to 3,000 per kilo. What? Para sa akin para sa akin po. Hindi sa akin nagiging akma yung direct sowing. Una-una, malaki yung costing natin doon. Yeah, yung space na kinakain. Space, tapos yung costing sa bottom feeding natin, ang dami lang ina-absorb. Sabi ko nga po, mas napakasarap po nung magkaroon tayo ng affection sa halaman. Paano ba tayo magkakaroon ng affection or relasyon dun sa halaman? The way nating mag-transplant, doon na papasok yung care natin. Ang pinaka-hardest part kasi ng hydroponics, yung seedling management. Yeah. Isa yan. Sobrang ganda po ng lettuce. Yeah, sobrang ganda ng lettuce. Wala po siya ng mga tapon-tapon sa gilid, oh. Yeah, meron po meron kasi po tayong mga growers na nagsasuffer na Lahat namamatay yung mga ilalim. gilid. Yung mga ilalim. So